Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtangkilik, pag-like, pag-share, pag-promote ng ating mga video analysis, video talakayan dito sa kay Ka Eric sa YouTube channel at sa ating Facebook page and Facebook account Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 at kay Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And of course, sa aming bigwas ng Agila na tandem at kapartner ko po dyan si Ma'am Lorraine, bigwas ng Agila 2.0. Mga kababayan, hindi po tinitigilan ng pangaharas at pananakot at mga pamimerwisyo ng pagsasampa ng kaso itong the former 18 Marines o the former soldiers na pilit na hinaharas ng kaliwat ka ng kaso matapos po silang maghayag ng kanilang mga nalalaman at ibinulgar ang sindikato na operations ng kinasasangkutan nila Saldico, na kanilang boss dati, nila Marcos, nila Romualdez at ng marami pang mga nakinabang sa sindikato ng pangungulimbat at pangungurakot sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Nagsampa ng kaso si Erwin Tulfo sa Pasay Prosecutor's Office matapos po na pinangalanan siya at natumbok na mayroon siyang total ng 8 maleta ang na-deliver sa bahay niya sa Green Hills. At ang estimated amount batay sa mga laki at mga nilalaman ng mga maleta, mga nasa 250 million pesos. At ito ay nangyari noong bago tumakas si Saldico. Noong 2025, I think March umalis si Saldico. So, mula 2024, last quarter at doon sa unang quarter ng 2025, ang pag-deliver nito. That's very clear, categorical ang pagtumbok kay Erwin Tulfo. Kaya siya, wala na siyang maipagtanggol pa, tumakbo na naman siya sa paggamit ng kaso, weaponizing the law and using the justice system upang iharas at i-intimidate at patiklupin itong matatapang na mga former soldiers na nagsisiwalat ng kanilang direktang mga kaalaman sa involvement ng iba't ibang mga personalidad at kaalyado nila Marcos at Romualdez sa tinaguriang the biggest scandal of corruption and plunder in the modern political history of the Philippines. Itong flood control scam na ito. Nagsampa rin ng kaso itong tinaguriang Dingvaxia Queen. No? Hindi ko naman yan kababayan by origin. Nakapangasawa lang po yan sa mga garin kay dating congressman and now mayor sa Iloilo province sa isang bayan sa southern Iloilo na si Richard Garin. Kaya yan si Dingvaxia Queen Janet Garin ay taga Leyte yan, kababayan yan at kabarkada nila Romualdez. Galing Leyte, napunta lang ng Iloilo. No? Pero hindi naman yan Ilongga by blood and by origin. Ayan. So, si Janet Dingvaxia Queen Garin ay nagsampa rin ng kaso dahil pinangalanan din siya. And then si Jam Baronda na Iloilo City Congresswoman. Mayroon pa pong pinangalanan dyan, iwan ko kung na-mention ulit, itong party list na Wasaag Ilonggo Party List na nagbebenta ng mga projects di umano. Ang pangalan niya si Jojo Ang. Kontraktor yan na malaki sa Iloilo at sa paligid po ng Panay Island, Antique, Capiz, Aklan, Iloilo, Guimaras. Ganyan ang operations nila hanggang Negros. Itong party list na Wasaag Ilonggo Party List. Yan, Jojo Ang. So, marami na po halos mga mahigit 10 na mga kaso ng iba't ibang mga pangaharas ang inatake sa mga former 18 soldiers na ito. And now, it has been confirmed by Attorney Levi Baligod na pinapaimbestigahan na rin sila ng NBI for other possible related crimes na pwedeng isampa sa kanila. Wow, talaga, unlimited itong pangaharas at pangbubuli ni Matibag nang siya na ang naging NBI director. At ngayon, challenge nga
ni Attorney Levy Baligod, itong si NBI Director Matibag, na kung ikaw ay tunay at tapat sa paglilingkod bilang professional head and matapat na lingkod ng batas sa isang supposedly ay professional law enforcement agency like the NBI, ba't hindi ka nagsasampa ng kaso sa mga magnanakaw at mandarambong na pinangalanan? O mag-imbestiga man lang at magbuo ng case build-up dito sa mga pinangalanan na ng 18 former soldiers. At in-identify na rin ni Saldico, like si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, sila J.J. Suarez, sina Dong Gonzales, at marami pang mga personalidad mula doon sa consolidated affidavit nitong 18 former soldiers. Not a single case build-up or serious investigation was ever conducted by NBI. Also, similarly, ganon din po kay Ombudsman Boying Rimulya. Meaning, hindi lamang nila pinagtatakpan si Marcos at si Romualdez na silang totoo na nakadugtong bilang mga mastermind dito sa iskandalo ng pangungurakot na ito, kundi sila mismo ay naging operatiba na ni Marcos. Itong Ombudsman Boying Rimulya at itong si Matibag, parang mga private executioners, persecutors sila ni Marcos gamit ang kanilang kapangyarihan, poder at otoridad dyan sa Ombudsman and NBI respectively. Kaya ito, nakikita po natin ay halos hindi maampat-ampat ang kaliwat ka ng kaso na pinagsasampa laban sa mga naturang former soldiers na ito. At siguro pagsabay-sabay na lumabas ang arrest orders laban sa kanila, di ang mga piyansa niyan ang lalaki. Halimbawa, kung cyber libel yan at iba't iba pang kaso na idudugtong, bawat isa siguro magpapiyansa yan ng hindi bababa ng mga 100,000 pesos or more. So kung 18 sila, plus si Baligod na abogado na volunteer lawyer, 19. So aabot ng mga 2 milyon or mahigit ang hahanapin na pera upang sila ay mapiyansahan. At kung hindi sila makapagpiyansa, makukulong sila habang walang piyansa na na-apply para sa kanilang temporary liberty. So kung mangyari yan, edi wala na pong saysay ang kanilang paglalanta dahil sila na ngayon ang naging kriminal. Instead na ang mga kriminal na ibinubunyag nila ang habulin at bibigyan ng karampatang mga aksyon at mga pagbubuo ng kaso at i-prosecute at papanagutin, hindi po ginagawa ng gobyerno ni Marcos. Obvious na hindi po interes ni Marcos ang pagbibigay katarungan sa nangyaring malawakang pandarambong sa kaban ng bayan na kinasangkutan ng maraming mga kaalyado at alipores niya sa politika. And instead, yung nagsisiwalat at tumutulong sana sa gobyerno para mapapanagot, mabibigyan ng kaparusahan at mababawi ang bilyon-bilyon to trillions of pesos na mga nawalang pera na nilimas sa kaban ng bayan, including mga kongresista at iba pang mga tauhan ni Marcos sa kanyang gobyerno, wala na. Nada. Sapagkat ang kinakasuhan na ngayon, itong mga kawawa nating mga kapatid na mga former soldiers. Iniinsulto pa ng Malacanang, no? Itong si Claire Marites Castro, the only qualification that she has is ang kanyang pagiging butangera. Kung si Attorney Ed Chico pa, ang lawyer na komedyante pa, at magaling sa mga ganitong punchline, pag nagsalita daw si Claire Castro, parang nagbebenta ng okra sa palengke. O kaya nagbebenta ng talong. Ang tono at style ng mga mensahe at pag-deliver ng mensahe ni Claire Castro ay parang nagtitinda lang ng talong sa Nipa Q-Mart. Diyan sa may Quezon City. Okay din to mga hataw ni Attorney Ed Chico. But nonetheless, seriously speaking, the NBI should be focusing instead sa totoong mga kriminal, sa totoong may mga dapat pananagutan sa batas, mga CPP, NPA, NDF na mga high level na mga pangungutong, extortion, at mga pag-infiltrate sa gobyerno, nakakakuha sila ng pondo. Yun dapat ang mga kaso na binibuild up ng NBI.
yung tunay na mga lumalaban at lumalabag sa batas at tagapagwasak ng lipunan at ng buong estado at gobyerno natin. Kapareho nito mga magnanakaw na mga politiko, papalit-palit lang sa kanilang anak at asawa, nagnanakaw at paulit-ulit lang silang nagbebenta, nangungurakot ng mga proyekto dahil sila ay kaalyado ni Romualdez at ni Marcos, wala silang kaso. Libreng-libre sila. No? At iyan ang dapat pinopokusan ng NBI. Ang isiniwalat, dapat isa-isa nilang tinulungan, may mga abogado sila, set by set, individual by individual, mag-case build up. Pwede bang gawin ng NBI? Dapat gawin nila yon kasi mandato nila yan. Ang mag-prosecute o magsampa ng kaso together with the Department of Justice. Ang sinasampaan ng kaso, kami. Ang kaso ko sa NBI, 2 o 3, mga kababayan. Ang kaso ko sa PNP sa IDG, 2 din, mga kababayan. May kaso pa ako sa mga komunistang terorista na grupo na dati kong kasama na ibinunyag ko sa panahon po ni Pangulong Duterte at ngayon binalikan nila ako ng kaso sa ilalim ni Marcos Jr. dahil kaalyado nila. I'm talking about mga personalidad ng CPP, NPA, NDF. 3 kaso din ako dyan. Artom Araulio, Carol Araulio na nanay niya at saka si Teddy Casino. 2 million pesos damages against me and Dr. Lorraine Maribadoy for their wounded feelings. So 6 or 7 ang aking active cases in court na halos linggo-linggo ay naghihiring, nag-attend ako ng kaso ko sa mga korte na ito. O bakit anong kasalanan ko? May ninakaw ba ako? Ni singkong duling? Wala. Hindi ako nagnakaw, nagmaleta, o hindi ako nagpabili o nagbenta ng aking kaalaman at ng aking paninindigan sa gobyerno ni Marcos, while they attempted to do that twice in 2 instances since 2023 pa. Nung kami po ni Ma'am Lorraine ay nakulong doon sa committee de Tambaluslos ni Romualdez ng almost 8 days sa House of Representatives, kung saan tinawag ko sila na kangaroo court. Now this time, hindi lang ako ang kinakasuhan. Sila former Congressman Mike Defensor, Senator Jinggoy Estrada, Attorney Topacio, General Romeo Pukis, and others. Ginoong Jason Sa, ipinakulong pa ng 5 araw, bagamat bailable ang kaso niya, naging no bail recommended. Katawa-tawa. At alam ng NBI yun na nag-abuso sila. Kawawa itong si Manong J, matanda na, may emphysema yata ito siya, medical condition na hindi siya makahinga ng kapag napapagod o sobrang mahabang paglalakad o pag-aakyat sa hagdanan. Pinakulong pa kahit na ang piyansa ay dapat nasa 10,000 o 20 or 30,000 lang. Ayun. Ngayon, ang 18 former soldiers naman ang tinatarget ng NBI upang iharas, bulabugin, according sa pagbubunyag na ginawa ni Attorney Levy Baligot. At kasama po siya sa kinakasuhan. Si Garin, si Baronda ng Iloilo, 2 na. I don't know kung si Jojo Ang ng Masaag Ilonggo Party List magsasampa din. Dahil mga napangalanan sila eh. And then si Erwin Tulfo, no? Si Ben Dalo, Sylvester Stallone Tulfo. Hindi natin ini-expect na lulubayan ng gobyerno ni Marcos hanggat hindi po ito napapakulong sila at napapatahimik. Ang isa pa nga sa tatalakayin natin, itong pagkawala ni Sergeant Gutesa. According to the sources of his fellow ex-Marines or ex-soldiers na to, nakagrupo ni Gutesa ay napatay na o pinatay na. Si Gutesa pinatahimik ng tuluyan. But that is yet unverified. Naibunyag ito ni former Congressman Mike Defensor nang napagtanong ito sa kanya kung nasaan na si Sergeant Gutesa. And according to the information na pumasok, pinatahimik ng tuluyan, meaning pinatay o napatay na. And that is to be verified. According sa public interview na ginawa kay former Congressman Mike Defensor. So ito din po ay posibleng mangyari sa mga former soldiers na ito. Yes, they can be also targeted for the same. At sino ba ang may interes at kakayanan na gawin ito? Ay wala nang iba. Gobyerno ni Marcos. Marami po sa mga tinamaan dito, mga alyado at mga kagrupo ni Marcos ay may kapasidad na mag-hire
ng mga criminal gun for hire na grupo, pati po ang pagbira sa akin. Yes, ilalabas lang nila yan na balita na binira ako ng NPA dahil may standing order ako for death sentence or assassination and order na patayin ako galing sa NPA. Pwedeng gawin na convenient excuse o magiging sangkalan sa pagpapalusot nila Marcos ang ganyang pangyayari. That is a very plausible theory. Posible at kapanipaniwala ang teorya na yan na kung may nangyaring masama na kay Gutesa, hindi na rin ma-establish ang link sa kanyang direktang pamilya sa asawa at mga anak niya at parang nabura at nabula, nawala na parang bula at nabura si Sergeant Gutesa, at ngayon sana ang kanyang mga narratives at mga salaysay ay magdudugtong dito sa mga revelations ng dati niya mga kasama sa paninerbisyo sa Philippine Marine Corps ng Armed Forces of the Philippines at naging kasama niya rin sa pagiging security detailed personnel kay Saldico. Mas lalo sanang napagtibay ang nauna niyang mga pagbubunyag. Wala na. At alam natin na pinigilan yun nila Ping Lacson at nila Tito Soto when they still controlled the Senate leadership, including the Senate Blue Ribbon Committee. Nada. So ngayon magmamagaling si Ping Lacson na nagkakagulo sa Senado. Hindi po tayo nagkagulo sa Senado kung may paninindigan at may lakas ng loob at matino ang mga senador na ito, na senador ni Marcos at ng Malacanang, na hindi sumama at hindi nagpatianod o sumunod sa kumpas ni Marcos at ng asawa nito na wag nang ipagpapatuloy pa at ibaon na ng tuluyan ang Senate Blue Ribbon Committee investigation dahil sa sabog ang katotohanan sa kanilang pagkakasangkot bilang mga punong salaring kriminal o mastermind. Yan. So nagkagulo kasi pinakialaman, sinulsulan at minaniobra at nagmanipulate si Marcos at ang kanyang asawa according sa pagbubunyag nila Senator Alan Peter Cayetano, nila Senator Jinggoy Estrada. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kung alam niyo lang ang pinagdadaanan ng mga bawat senador, halos araw-araw o oras-oras tinatawagan at tinatakot sila sa posibleng kaso na isasampa ng attack dog ni Marcos na sa ombudsman na ngayon na inilagay niya dyan na si Boying Rimulya. At ngayon ang kaakibat ay si Matibag sa Department of Justice niya na ginagamit naman ang NBI. Wow! Talaga lang ha? So saan ito patutungo? Taong bayan na lang pong naiiwan. Mamamayan na ang maghuhusga nito. But of course, we cannot force the people to take their actions on the street. Sa mapayapa pero determinado, malawak at malakas na mga pagkilos na nananawagan that Marcos must step down and then a new leadership in the government should come in by way of constitutional succession ng naaayon sa saligang batas. Kapag hindi kumilos ang taong bayan, lulugmok at tuluyan pong mababaon ang anumang mga katotohanan na naisiwalat na, at bagkus ito pa ang magiging mitsa ng panggigipit at pagdurog sa mga naninindigan na kagaya po namin, nila ka Eric, ng mga nasa political opposition movement, at lalo na po itong mga former soldiers, former Marines, na ngayon po ay naisasalang na rin sa mainit na panggigipit ng kaliwat kanang pagsasampa ng mga reklamong kriminal at kaso kaliwat kanan upang sila ay takutin, pababain ang kanilang moral at ang kanilang will to fight and continue to stand for truth and justice. At ito ay pahinain ng lubusan hanggang sila ay tumiklop, matakot at maparalisa at ayaw nang magtuloy-tuloy pa. That can be a possible consequence dito sa highly organized, well-funded at orchestrated ng gobyerno ni Marcos na mga pagsasampa ng kaliwat kanang kaso, at pati na ngayon ang NBI di umano ay nagbi-build up na ng mga iba't ibang kaso upang tuluyan ng maipakulong at matakot na at lumuhod at tumalikod na ang former 18 soldiers na to, at wag nang lumabas ang 14 more, 14. Kaya nga dinidiskaril ngayon at
may mga intriga, may mga information operations, karga, intriga, intel, ang NBI at sila Ping Lacson para wag nang magtuloy-tuloy pa ang pagsisiwalat at ang paglalarga ng Senate Blue Ribbon Committee investigation na ito. Nakakalungkot po ito, nakakapanlumo, pero ito po ang katotohanan sa ating hinaharap ngayon sa sitwasyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Kalunos-lunos at kawawa ang bansang Pilipinas. But we do not have any choice but to continue speaking out the truth, magsiwalat at manindigan, at maging malakas ang ating paniniwala sa Diyos na makapangyarihan, sa Poong may kapal na siyang may likha ng buong kalikasan at sangkatauhan, na may katarungan pa ring darating sa ating mamamayan. And when the time comes that the people will be ready to collectively act sa masamang pagkilos, sa panawagang pagbabago sa liderato sa gobyerno, pagtutuwid ng ating pamahalaan, at pagsusulong ng katarungan at pananagutan ng totoo at tama sa mga dapat managot dito sa pagwasak ng ating bayan, pagkalugmok ng ating buong bansa, at pagdurog ng ating dangal bilang mamamayan, kung saan mga kurakot at mga magnanakaw at bulok na mga mandarambong na politiko ang naghahari-hari sa ating gobyerno, lalo na ng panahon ngayon ni Marcos at nila Romualdez. Katarungan at pananagutan ang ating isusulong. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, pagmamahal at pagsuporta sa advokasya at mga paninindigan na ating isinusulong sa pamamagitan ng ating mga balita at talakayan at sa mga pananaw na ibinabahagi ni Ka Eric. Maraming salamat for your trust and confidence and for your support. Deeply appreciated po ni Ka Eric, ng aking mga kasama at ng aking pamilya. Muli ang ating habilin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!